The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came to the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father, but his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the whole country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be?" For surely the hand of the Lord was with him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A young lady approached a priest asking what to do because her mother won a lottery, and she's afraid that if she tells her mother might die. And the priest asked why. Mayroon po siyang sakit sa puso. Magkano ba ang napanalunan? $20 million, Father. Malaki nga. Anong gagawin, Father? After so much thinking, the father said, "Well, kanya naman yan, sabihin mo." And true enough, the daughter told her mother, "Ma, may sasabihin ako sa iyo, huwag ka mabibigla." Ano yun? Basta mangako ka, huwag ka mabibigla. Hindi nga, "Ma, promise ha." Oo nga. Di ba meron mga ganun, no? Ha? "Ma, may sasabihin ako sa'yo, huwag kang magagalit ha." Galit na yun. Ano pa? Huwag kang... Ano yun? Nagalit na yung matanda. "Ma, nabalitaan mo, nagpabili ka ng ticket. Saan? Sa lottery. O ano ngayon? Nanalo ka. O ano ngayon? Anong gagawin mo?" Sabi, "Well, matanda na ako. Ibibigay ko lahat sa iyo." Namatay ang anak. Namatay yung anak. Ano sabi ni Abraham Lincoln? "I prepare because I know chances will come." Naghahanda ako kasi darating ang araw, sisilip ang pagkakataon. Sisilip ang pagkakataon. Having a child about the gospel is not about chances. It is about the will of God. Even though we know this story that Zechariah won the lottery, and because of that, he was given the chance to incense the Holy of Holies. Was it really a chance? The answer is no. He was picked by God.
pinili siya ng Diyos, at habang siya'y nag-iinsenso, doon sinabi sa kanya ng Diyos, ng iyong asawa ay magdadalang tao. Matagal ka nang nagdadasal, nabigyan ka ng anak kasi nakakahiya na ikaw ay naglilingkod sa simbahan, hindi ka man lamang binigyan ng supling ng Diyos. Sapagkat ang pagkakaroon ng anak ay isang biyaya. Ngunit, nang sinabi yan ng Diyos, sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil matanda na siya, matanda na ang kanyang asawa, baog, kaya napakahirap tanggapin, marahil, ng kanyang asawa, si Elizabeth ay nagdadalang tao. At dahil nag-alinlangan siya, anong nangyari? 9 na buwan siyang pipi. He was unable to speak for 9 months. Unable to speak. And can you imagine the chance by saying, what is the name of the boy? Mula sa pagiging pipi, nagsalita siya, siya'y tatawaging Juan. Ano pa? Juan. The graciousness of God. The graciousness of God. Ano ang iyong pinapaniwalaan? Ano ang ayaw mong paniwalaan? Kahapon ang tanong ko po ay, ano yung hindi mo ginagawa? Ano yung hindi mo ginagawa? What is the chance of winning a lottery? Very, very slim. Pero sino yung may mas malaki ang chance sa manalo? Yung bumili ng ticket o yung hindi bumili? Siyempre yung bumili, Yung iba kahit hindi nabili, nangangarap manalo. Oo. Yung iba sa atin, ngayon, Christmas party, raffle, puro lang raffle. Pagpasok sa kwarto, nakita yung malaking TV, wala pang raffle. Nag-iisip na sila, paano nila iuwi yung TV pag sila'y nanalo. Hindi muna nagtanong kung kasali sila sa raffle, di ba ba? Pero nagplano na, paano ko kaya iuwi yung TV? Oh, grabe. Di ba, Mga minamahal na mga kapatid, it's good to us that our life is never about chances. We never wish, we hope on someone who never disappoint. That is the theme of the Jubilee year. Hope on someone who never disappoint. It will come. You do not know, but it will come. But if you do not pray, don't expect it will come. As I always say this, I rather ask and not receive than fail to receive because I did not ask. Sino ang mas malaki ang tsansa na makatanggap? Yung humingi. Yung humingi. Hindi ka makakaasa na ikaw ay makakatanggap na wala ka namang hinihingi. And you must create the opportunity for things to happen. If chances don't knock your door, somebody said, then build your door. Create another one. Diba? Kung walang kumakatok sa pinto mo, diba? Itanong mo muna kung may pinto ka. Diba? Umaasa kang may kumakatok, wala ka namang pinto. Diba? Maanong pagkain natin? Maanong ulam natin? Sabi ng nanay, tingnan mo sa rep. Sabi ng bata, wala naman tayong rep Oh. Ay di wala tayong pagkain. Di ba? Anong inaasahan mo? Anong inaasahan mo? Ang bukas ay darating simula sa pagsusumikap ngayon. Kasama palagi ang pagsusumikap. Sabi ng isang manunulat, success is about
opportunity and preparation meets. Success is where opportunity and preparation meets. Naghanda ka at dumating ang pagkakataon. Handa. Anong pinaghahandaan mo? Hindi po ba? Mahalagang ikaw ay palaging handa. Sapagkat ang mga nagiging matagumpay ay ang mga taong naghanda. Ang Pasko, kaya nga pinag-uusapan natin ang Adbyento, ay hindi lang yung ikaw ay nag-aantay, ikaw ay naghahanda. Di po ba? Naghahanda. Mahirap yung mahilig ka lang kumain na ayaw mo maghanda. Di po ba? Alam naman natin. Tapos sasabihin mo, bakit ang bigat ko na ngayon? Natural. Wala kang ginawa sa nakalipas na araw, kundi kumain as if parang hindi ka magugutom, di po ba? Anong biro ko dyan? Para makatipid ang parokya? Ano po? Patlak. Magdala ka ng 2. Good for 2. At least, merong mag-share. Kung 20 kayo, ang pagkain nyo, bali para sa 40. Di po ba, Anong malungkot na kwento? Marami pa rin dumadating na walang dala. Di ba? Walang dala. Nung tinanong, ano po ba dadalhin? Bahala ka na. Ayaw nila mag-isip. Ano nangyari? Nung dumating sila, puro kanin. Puro kanin. Kasi kanin lang ang dinala. Hindi po ba? Wala. Hindi naghanda. Yung iba naman, wala nang dala. Sila pa yung unang sisilip sa lamesa kung ano nandyan. Di ba? May kilala kayong ganyan. Kung hindi man kayo. Di po ba? Oo. Pagdating, yung paborito ko yan. Father, bless na. Amen. Galit na galit ka sa paper plate. Bakit? Malambot. Hindi nakakarami, di po ba? Kaya pagpapatong-patongin niya yung paper plate, simula dulo, kabilang dulo, ilalagay mo lahat. Nakatambak. Kakainin mo. Ba't ganito ang lasa nito? Natural. Pinaghalo-halo nyo. Inilagay mo ba naman sa sabaw ng leche plan sa menudo? Iba talaga ang lasa. Pero kakainin mo pa rin. At habang kumakain kang ganyan, tinitingnan mo yung katabi mo kung ano nakuha. At pag may nakuha siyang hindi mo nakuha, galit ka. Saan mo nakuha yan? As if nalamangan, doon po nanay sa dulo. Dali-dali. Sa dinami-dami ng kinain, babalik ng malungkot dahil hindi nakuha yung nakuha ng katabi, totoo, di ba? Wala na. Sabi, pwede makatikim mo. Kapal. Di po ba? Hindi kinain mo na lahat. Nakahiyad kang ganyan. Bakit ka nakahiyad? Di ako makahinga. Natural, hanggang legang kanin, hindi po ba? Pero kahit busog na, pag may dumating na dessert, kukuha pa rin yun. Itutulak na lang. Kanina nakahiyad, ngayon nakataob. Napano kayo? Nahihilo ko. Di ba? Ay, natural, nilason mo sarili mo, hindi po ba? Pero ano malungkot na kwento? Sa dinami-dami ng kinuha, sa dinami-dami ng kinain, sasabihin nun sa iba, uy, wag mo nang bawasan yan. Bakit po? Iuuwi ko. Grabe, garapal. Magsasharon pa ba? Balutin mo ako. Hanggang dun lang tayo. Di po ba? Kaya lilipas ang Pasko na hindi ka nag-uwi ng biyaya. Why? You have failed to prepare.
You expect that you will win a lottery without spending. My dear friends, my brothers and sisters, whether you like it or not, good health is a product of discipline. Success is a product of discipline. Holiness is a product of discipline. Whether you like it or not, a good future is a product of discipline. It will be difficult in the very beginning. But as it becomes a habit, later on, it will become a way of life. Anong halimbawa ko dyan? Pag naglakad ka ng yapak, barefooted, sa batuhan, masakit talaga, masakit. Kung hindi kayo sanay magyapak. No? But if you walk daily, darating ang araw, hindi na masakit ang maglakad ng yapak. Bakit? Lumambot ba ang bato? Hindi. Kumapal ang kalyo ng paa mo. Di po ba? If you want to develop a muscle, you must carry some weight. Hindi ka pwedeng lumaki ang katawan nang binibitbit mo, kutsara tinidor lang. Ha? May lalaki, pero hindi yung muscle mo. Di ba ba? Ano? It's all about what? Preparation. It's all about discipline. And you might be surprised on how the Lord will answer your prayer. Only when you pray. Only when you pray. Patapos ng simbang gabi, di po ba, ano? Pagod ng marami. Nahihirapan na si Father bumangon. Di po ba, ano? Akala nyo, kayo lang, di ba? Every day, pagising ko, yung aso ko kasabay na bumabangon. As if kasali siya. Ano po? At iiwanan ko siya. Kaninang umaga ayaw na bumangon. Shh! Ayaw na. Ayaw na lumipat. Ano po? Pagod na eh. Hindi po ba? Ano? Ha? Wala. Darating ang araw. But even though tiredness will seep in, the grace will continue to flow. Kahit pagod ka na, ang biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy pa rin dumarating. Amen. Tomorrow, 24, we will not have a 6 p.m. Mass, but we will have the 8 p.m. as the Vigil Mass or the Christmas Eve Mass. Bukas po yun, ano po? Yung mga nasa online, ano po? Para hindi ho pa ulit-ulit ang tanong. Ano po? Bukas, 24, wala pong alas 6 na misa, alas 8 lang ng gabi. Ano po? Bago magsimula ang misa, nagtatawa ng kami. Kasi taon-taon na lang. Pagdating ng 26, may tumatawag, anong oras po ang simbang gabi? Tapos na. Hindi pa sila tapos. Ano po? Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, I have said this yesterday. If you set an alarm tomorrow, it is not about chances. It's about hope. If you set your alarm tomorrow, it is never about chances. It's about hope. Hope in a God who never fails. But we continue to prepare. We continue to prepare because success is the meeting between preparation and opportunity. Whether you like it or not, the greatest risk you can do is not to take the risk. The greatest risk you can do is not to take the risk. But you cannot expect anything. Only those who hope, only those who prepare. As many times I have said this, we rather ask and not receive than fail to receive
because we did not ask. And when you ask, you believe. You believe not because of how you ask, but because of God who never fails. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.